Bumabaha ng anomalya. Halos kalahati ng milyon-milyong pisong pondo ang umano'y ibinubulsa ng mga nagsasabwatan sa flood control projects. Yan ang ibinulgar kanina ni Senator Ping Lacson. Nabisto ang mga proyektong pinondohan pero hindi naman nagawa o hindi kaya patuloy raw na pinopondohan kahit gawa na tapos titipirin ang materyales kaya substandard. Ang nakakalulang baha ng korupsyon sa aking Frontline Report. Para sa karaniwang Pilipino, tuwing may baha, bahay, buhay at kabuhayan ang nalulunod. Pero para sa ilan, ang bawat pag-apaw ng tubig ay pagkakataong rumagasa ang milyon-milyong pisong ibinubulsa mula sa kaban ng bayan. Nakakapanlumo at nakakalula ang talamak na korupsyon na ibinulgar ni Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech. Sangkatutak na ghost flood control projects na pinondohan ng gobyerno pero walang bakas ng anumang konstruksyon. Halos pare-pareho ang pattern kung paano minamasaker ng mga kawatan ang pondo ng bayan. May ilan pa ngang proyekto, hindi man lang nagtira para sa taong bayan. Ang tawag ng Pangulong Marcos dito, guni-guni o ghost projects. Sistematiko raw ang korupsyon at pinaghahati-hatian ng mga tiwali. Ganito raw nila gutay-gutayin ang pera ng bayan. Halimbawa, 100 million pesos ang pondo para sa isang flood control project. Minus ang mga buwis at insurance, 82 million pesos na lang ang matitira na panggawa mismo ng proyekto. Kikickback umano ng 8 to 10% ang district engineer ng DPWH. 5 to 6% para sa Bids and Awards Committee, 0.5 to 1% daw para sa taga-commission on audit. Hindi pa siya natatapos, sabi ni Senator Lacson. May tinatawag pang parking fee o royalty na hanggang 6%. Ito naman ang lagay na ibinibigay sa politiko na may kontrol sa distrito kung saan itatayo ang proyekto. Kakamenos, ang ending 35 million hanggang 40 million pesos na lang ang matitirang pondo. 20 to 25% ang karaniwang napupunta sa funder o project proponent na politiko. Ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40%. Pinuntahan ng team ng senador ang mga questionableng proyekto, gaya ng paulit-ulit na pinondohang dike sa Arayat, Pampanga na paulit-ulit ding nasisira. Pinuna rin ang Bawang River Basin sa La Union. Bigla na lang daw itong nagka-budget ng halos 1 bilyong piso noong 2024 kahit 100 million pesos lang ang nasa National Expenditure Program. Nasilip din ni Lacson ang proyekto sa Baco at Nauhan Oriental, Mindoro. Hayagan pa nga raw inangkin ng isang kongresista ang project na kinuha ang pondo sa unprogrammed funds. Ang tinutukoy riyan, naka-flash sa screen. Si First District Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Nakaalam ko po, masalimuot ang proseso ng paggamit ng unprogrammed appropriations under the Special Purpose Fund. Ano kaya ang taglay na agimat ni Congressman? Pinaka-notorious umano sa kickback ng mga flood control projects ang probinsya ng Bulacan. Sa Malolos nga, merong 2018 pa ginawa pero pinondohan pa rin noong 2021, 2023 at 2024. Ginawa naman daw ulit noong 2023 pero substandard. Paulit-ulit ang pagpopondo kahit gawa na. Bagong style ito, Mr. President. Ilan pa kayang flood control projects ang ganito? Tinumbok din ni Lacson ang dating district engineer sa sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez na ayon sa kanya ay mas mahal pa raw ang pera kaysa serbisyo publiko. Sa District Engineering Office na ito, sa ilalim ng pamumuno ng dalawang nabanggit na opisyal, para sa taong 2024, 28 proyekto ang pare-pareho ang pondo kahit magkakaiba ang specs, disenyo at haba. Ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng 100 milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. Sa Hagonoy naman, merong tinatawag na distinct budget o yung pare-parehong halaga ng proyektong magkakaiba. Gaya nitong 77.9 million pesos na riverbank protection structure. Nakapresyo ng isa pang flood control project na parehong hawak ng Darcy and Anna Builders. Mga proyektong multo, nawawala. Pero hindi lang yan ang multo, kundi pati raw ang mismong kumpanya. Pinuntahan ito ng team ni Lacson base sa address na nakalagay sa mga dokumento. Pero gym at e-payment store ang kanilang nakita. Sinita rin ang Wawaw Builders na contractor ng isa pa raw ghost project. Sa historical imagery ng lugar na walang nabago simula pa noong 2017. So,
anong tinayo ng Wawa Builders noong 2023? Di wala. Wow na wow ang wawaw. Handa raw si Lacson na magsumiti ng mga ebidensya tungkol sa kanyang mga isiniwalat.